Magandang hapon mga kabay. So meron pa akong estimate dito. Job number 39602. Ang model ito mga kabay, DW810. So ito yung 4-inch na grinder ng DeWalt mga kabay na 710 watts. Ayan. Pag binili nyo po ito dito sa Powerman Hardware 530T Alonso ay kano ba yun? 2,500, may pre ka na isang Paris na carbon. So kung gusto nyo bumili ng bago nito mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware 530T Alonso, Santa Cruz, Manila. So ito mga kabay, sabi ng customer gumagana pero minsan humihinto tsaka masiklab. So ayan, sasaksak natin, panda rin natin. Ayan. So gumagana siya mga kabay pero parang mabagal yung kanyang andar. So tingnan natin, tanggalin natin yung takip. Tinanggalan ko na to ng screw mga kabay. Ayan, tapos paanda rin natin na nakaganito. So sobrang siklab po mga kabay, tsaka para siyang tawag nito, mabagal yung ikot. So tingnan natin mga kabay kung anong dahilan. Ito lang, armature lang ating hugutin. Ayan, bubuksan lang natin ito. At syempre bago nyo hugutin yung carbon mga kabay, bago nyo hugutin yung armature, kailangan nyo munang iangat yung carbon para hindi siya sumabit. Ayan. So yung carbon niya mga kabay, mahaba pa, lagpas pa sa kalahati. So hindi natin kailangan palitan yan. Ayan. So pag nahugot nyo na yung carbon mga kabay, saka nyo hugutin yung kanyang armature or gear housing. So ayun, nakita kagad natin kung anong dahilan mga kabay. Ayan. Kung mapapansin nyo mga kabay, yung kanyang wiring niya, pinaka-winding sa armature ay putol po. Ang dami pong putol. Para siyang may tumama dito na matigas na bagay. So maaring yung pinagkatingan or pako o kaya bato. Ayan. Kasi putol-putol po lahat ng winding. Kaya pala sabi ng customer, minsan daw humihinto tapos aandar. Tapos pag inikot nyo yung, halimbawang huminto daw, iikutin nila yung flange, ito, yung pinaka-spindle, gumagana siya. Dito po yan sa winding niya ang problema. Kaya po siya pahinto-hinto, yung naputol na wiring, kapag doon tumapat yung carbon, ayan, halimbawa, ito yung naputol na wiring, hindi talaga siya aandar. Kapag inikot yung spindle, saka siya aandar. Pero masiklab siya. So ang papalitan dito mga kabay ay armature tsaka 607. Ayun, maluwag. Alog po yung kanyang 607. Check natin yung 608 na bearing. So okay pa mga kabay. Silipin na rin natin yung kanyang pinion. Ayan. So okay pa yung pinion mga kabay. So ang pinakasira nito mga kabay ay armature. Ayan. Armature tsaka bearing na 607. So yan lang po yung estimate ko mga kabay. So maraming salamat sa panonood at pa-like and share na rin po. Hindi ko na po ipapakita kung paano siya buuin, isara dahil madali na naman po siya. Papakita ko lang ito mga kabay kapag in-approve ng customer. So ang pinaka-estimate niya ay armature at bearing na 607. So yan lang mga kabay. Maraming salamat sa panonood at pa-like and share na rin po. At syempre po, kung gusto nyo magpa-repair dito sa pinapasukan ko na tindahan, dito nyo lang siya matatagpuan sa Santa Cruz, 530T Alonso, Santa Cruz, Manila. Bye-bye!